여러분 안녕하세요. 제라도입니다. Hello everyone. Para sa mga interesadong magtrabaho sa South Korea, interesadong mag-aral, magpa-review ng EPS topic, andito po yung step-by-step na process, pati yung assistance ni K-Learn in case na mag-enroll kayo sa amin. Una sa lahat, si K-Learn ay hindi agency. Okay? Bali, ang pinaka-agency natin is si DMW. Siya yung nagpapa-exam, siya yung mga nag-aayos sa mga papers pagpaalis na, mga schedule na registration, si DMW po yun. Okay? So wala pong placement fee ang pagkukuria. Ang kailangan nyo lang is mag-aral. Okay? Ito yung complete EPS topic process. Okay? Bali yung from registration to deployment, uh, kasama nyo kami sa process all throughout the process. Okay? So dito muna tayo sa EPS topic process flow. Ano ba talaga yung EPS topic? Paano ba talaga siya gumagalaw? Okay? So number one, you have to learn Korean language kasi mag-exam ka. Number two, kailangan mong pumasa sa EPS topic exam. Okay? And then number three, skills test. Kailangan mo rin pumasa sa skills test. Ito yung may self-introduction, tapos parang minute to minute, may mga tools kayo na gagawin. Pero ipapractice naman yon before yung skills test. Okay? Number 4, medical. Kailangan pumasa sa medical. Bawal ang colorblind, bawal yung mga nakakahawang sakit. Okay? Then number 5, employer selection. Okay? At dito na yung EPS account. Pag pumasa kayo sa 1 to 4, maggagawa namin kayo ng EPS account para ma-select kayo ng Korean employer. Okay? And then to follow na yung mga visa, pre-departure orientation, pagpunta ng South Korea, hanggang sa pagtatrabaho ng South Korea. Okay? Or sa South Korea. So meaning, ang pinaka-focus ng EPS topic is makapasa kayo sa EPS topic exam, Korean language exam. Yun lang yung pinaka-main requirement ni Korea. Hindi na sila nangangailangan ng mga diploma, kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, kahit wala kang work experience, basta may pasa mo yung EPS topic exam, and then skills test, medical, ready ka na para ma-select ng employer. So, kailangan mo talaga mag-aral ng Korean language sa amin para mag-guide ka namin. So, hindi po libre ito, may bayad po ito, 2,500 po yung promo namin ngayon para ma-assist namin kayo sa EPS topic process for only 2,500. Imagine that. Ang mura na noon. Compare yan sa iba. Compare dati, mas sobrang mahal ng enrollment fee. So ngayon, ba't nyo kailangan magbayad ng 2,500? Ito po yung assistance namin sa pagtuturo sa inyo ng Korean language, tapos pag-guide sa inyo sa process. Kasi hindi naman ganun kadali ang process. Kung mag-self-study ka lang, di ba, mangangapa-ngapa ka eh. Hindi tulad pagka meron kang learning center gaya ni K-Learn, kasi galing na ako ng South Korea, 4 na beses na ako pumasa sa exam, 10 years na ako nagtuturo ng Korean language. So, yung mga experience ko ay makakatulong sa inyo para mas mapadali yung process. Kaya, kailangan nyo talaga mag-aral ng Korean language para makapasa sa exam. Okay? And then, ito po yung mga assistants natin. Next tayo. Ito yung mga assistants natin. So, Korean language. Pag mula sa pag-aaral ng Korean language, i-guide namin kayo. Kung wala kang passport, tsaka i-registration, pwede ka namin i-appoint or gawan ng i-registration. Exam registration assistance, kasama rin yan. I-guide namin kayo sa pagre-register. Okay? And then, skills test, kasama din po yan. Pati yung mga pagre-resize ng picture, tsaka passport, scan picture, kasama rin po sa assistance. Okay? EPS account assistance, paggawa ng assistance o paggawa ng EPS account, pag-renew ng EPS account, kasama na din po yan. Okay? Pati yung PIOS assistance, kasama na rin po yan. And then kapag sign na kayo ng contract, kasi pagka ipipirmahan mo yung contract mo, isi-send mo yun. Okay, so kami rin mag-a-assist dyan. And then, EPS account renewal, kasama rin po yan sa assistance. And then, meron kaming mga group page saka GC para updated po tayo lagi. Okay, so yun yung mga assistance namin. Imagine for only 2,500, di ba? Ang dami na ng assistance, halos
magfo-focus na lang kayo sa pag-aaral, kami na yung magga-guide sa inyo sa process, okay? Ngayon, punta naman tayo sa qualifications. Ano ba yung mga qualifications or sino yung mga puwedeng mag-undergo ng EPS topic process, okay? Number 1, male or female, any gender, okay? 18 to 37 years old, siyempre Filipino, okay? No criminal record, okay? Meaning, kapagka kumuha kayo ng NBI, walang makikitang record, okay? Kailangan hindi ka restricted na umalis ng Pilipinas, okay? Tapos, next natin is wala kang naging wait lang. Ayun, next is yung wala kang deportation record sa Korea. Yun, isa sa mga qualification yun. No deportation issue. Okay? Tapos, hindi ka pa nagtrabaho under EPS ng more than 5 years. Okay, pwede ka. And then, next natin, ayun, kailangan hindi ka colorblind. Bawal kasi yung colorblind kasi factory worker may mga machine tayong gagamitin. Bawal po yung colorblind. And then yun sa amputation or mga kulang yung kamay, ganun, excuse lang po. Sa paa, ganun. Bawal din po siya. Tapos bawal po yung may mga nakakahawang sakit. Okay? Alam niyo na yung mga nakakahawa, di ba? Bawal po makapasok sa kanila yon. Kaya isa siya sa qualification. Kailangan malinis, walang sakit na nakakahawa. Kung nagkaroon man siguro tayo ng mga nakakahawang sakit, make sure na non-infectious na siya. Okay? Or hindi ka na makaka-infect. Yun lang po, yung mga qualifications. Pwede nyo rin basahin yan nasa screen ko sa likod. Okay? So, bali, promo natin 2,500. Full assistance throughout the process. Lahat ng na-explain ko dito. I-guide na namin kayo. Wala na kayong hahanapin. Magpo-focus na lang kayo sa pag-aaral. And then, walang placement fee po ito ha. Bali, problemahin lang natin kapag kapalis na tayo yung mga plane ticket. Okay? And then, online class po ito. Mas convenient. Study anytime, anywhere. Pwede siya. Napaka-effective niyan since pandemic, nag-online class na ako. Maraming mga nakakaalis ngayon na galing na rin sa online. Okay? Saka pag online class, di ka na mababasa sa ulan, di ka na mamasahe, di ka na mabiyahe, di ba? Mas tipid po talaga siya. Okay. So, yun po ang complete process ng EPS topic. Ayan po, na-explain natin yung EPS topic process flow, yung assistance namin, and then yung qualification. So, kung umabot ka sa banda sa dulo ng video na to or dito sa video na to, ibig sabihin interested ka. So, kung tingnan mo yung qualification, kung ikaw ay qualified na mag-apply under EPS topic, i-message mo lang kami at mag-enroll ka na para makapag-start ka ng mag-aral. Tandaan natin yung process ng pagkukorea. Hindi siya mahirap. Kailangan masipag ka lang mag-aral, focus ka lang talaga sa pag-aaral kasi yun lang yung pinaka-main requirement. Okay? So, ayun. Once again, thank you so much for watching the video. Sana nagkaroon kayo ng idea o naliwanagan kayo dun sa mga bagay-bagay na gusto nyong malaman about sa EPS topic. Again, kung nagustuhan nyo yung mga video namin or kayo natututo sa mga video namin, baka pwede nyo naman kaming i-follow or i-share yung mga video namin sa mga friends nyo, sa wall nyo. Pwede nyo rin kaming hanapin sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. So, enroll na kayo, 2,500 lang. Maraming salamat ulit sa panonood ng video. Once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training, 4 times EPS topic exam passer, and 10 years in teaching Korean language, specializing in EPS topic. Maraming salamat po and you have a great one. Annyeong yorobun.